Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay mga kabayan. Samahan nyo po yung lingkod. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Ito pong palasyo mga tambay ay sinagot po dahil po dito po sa impeachment mo na tinatawag pong scripted mga kababayan. At wala naman po mangyayari dyan umano. Ayon po sa ating mga kababayan. Dahil mismo ang impeachment, ang nagsampa ng impeachment ay puro po yata sa kanila rin umano. At pumuputok pa na isa doon ay abogado pa ng First Lady umano. Pero sinagot daw po ng palasyo sa pamamagitan po na sa pangunguna po siyempre ng kanila pong tagapagsalita na tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President. Yung issue raw po na sinasabing ang Pangulo daw po ang big fish mga tambay at sinagot po ng Malacanang yan. Siyempre po, hindi po big fish. Baka iba naman po ang tawag. Baka po big crocodile. Hindi naman kaya. Kaya ayaw po nila ng big fish, mga kabayan. Ito po, komentuhan po natin ng balita, mga kabayan. Dako naman tayo sa Malacanang. Sinagot po dyan ang pahayag ng Makabayan Bloc na si Pangulong Bongbong Marcos daw ang big fish sa nangyayaring korupsyon sa bansa. At live mula sa Malacanang, may express report si Maricel Halili. Maricel, ano pa ba yung mga bagong pahayag dyan ng Malacanang? Kaugnay na rin siguro dito sa impeachment complaints, no? Yes, Ruth, actually, tiwala nga daw ang Malacanang, partikular si Pangulong Bongbong Marcos na walang matibay na grounds para dun sa impeachment cases na isinampa laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos niyang isagawa ang deliberasyon dyan sa Kamara patungkol dito sa mga inihaing impeachment laban kay PBBM. Ang sabi ni Yuse Castro, hindi nag-aalala ang Pangulo sa kanyang sarili pagdating doon sa usapin ng impeachment. Ang mas concerned daw ni PBBM ay kung paano ito makakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Lalo namat daw noon pa man ay sinasabi na ng Malacanang na ang anumang impeachment case na isampa laban sa punong ehekutibo ng isang bansa pwedeng makaapekto doon sa impression sa bansa na yon at sa ekonomiya ng nasabing bansa. Lalo na nga ngayon na maging kay Vice President Sara Duterte, meron ding inihain na panibagong impeachment complaint. So, bale dalawang highest leaders of the land na yan. Pero, nagbigay din ng reaksyon ang Malacanang dun sa naging pahayag ng Makabayan Bloc na si PBBM nga yung biggest fish pagdating dito sa usapin ng plunder at mga anomalya. Ang sabi dyan ni Yuse Castro, ano pa raw ba ang pwedeng asahan sa Makabayan Bloc? Madali lang naman daw magsalita sa harapan ng kamera, pero yung mga akusasyon, ito daw yung mahirap hanapan ng ebidensya at mapatunayan. So para kay Yuse Castro, irrelevant na raw ang pahayag na ito. Pero maidagdag ko na rin, Ruth, no? Kasi naitanong din kanina doon sa press briefing yung tungkol doon sa picture ni First Lady Liza Araneta Marcos kasama si Chinese Ambassador na ipinost niya mismo doon sa kanyang Instagram account dahil nakapanood sila ng parehong event. Ang sabi dyan ni Yuse Castro, ang may kinalaman naman pagdating sa polisiya ng bansa, mga foreign relations, of course, it's the President at ang Department of Foreign Affairs. Sa puntong ito, malinaw naman daw ang posisyon ng Malacanang na ipinupursige natin yung isang diplomatikong pamamaraan na pakikipag-usap para hindi na uminit pa yung relasyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas, lalo't ngayon merong nangyayaring mga world war. Pakinggan natin ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Alam naman po kasi ng bansang China na ang ating Pangulo at ang administrasyon na ito ay tanging diplomasya ang nais para maayos kung ano man po ang issue. So naramdaman po yan ng China malamang, kaya po hindi na po kinakailangan na magkaroon ng init or initan sa pagitan po ng dalawang bansa. Ruth, kanina. Yan po mga tambay. Ayon kay Castro, mga tambay, na tinatawag na garbage in, garbage out, garbage out ng Vice President, ay ang Makabayan Bloc daw po ba ay dapat pang patulan at paniwalaan, mga kabayan. Hindi po ang big fish ang kanyang amo, mga kabayan. Hindi po. Dahil wala naman daw pong matibay na ebidensya. Siyempre, kayo nakaupo eh. Lalabas ba ang matitibay na ebidensya? Kayo nakaupo. At ang tanong, baka si Kamanong kasi ang pumipirma ng GAA. Kaya wala pong kasalanan si Bongit na tinatawag na bangag. Wala po. At si Kamanong po ang pumipirma ng GAA. Hindi po ang Pangulo. At si Kamanong din po ang Commander-in-Chief
ng DPWH. At si Kamanong din po ang gumagawa ng proyekto ng Pangulo sa loob ng 1 taon. Ang kanya pong napakalaking project. Kaya wala pong kasalanan si Bongit. Mga kabayan, wala po. Hindi po siya pumipirma ng GAA, hindi po siya pumipirma ng budget, at hindi po niya pinipirmahan ang napakalalaking allocable at insertion ng mga politiko, ng mga congressman at senador. Si Kamanong po ang pumipirma. Kaya wala pong kasalanan si Bongit at wala pong ground of impeachment si Bongit, mga kabayan. Wala po. Si Kamanong po lahat ang pumipirma, mga kabayan. Ganyan po gustong mangyari po ng tagapagsalita ng Pangulo. Malinis po ang konsyensya at wala pong ginagawang kasalanan si Bongit. At syempre po sinasabi rin po nila na hindi po maganda sa isang bansa na ang Pangulo ay i-impeach mo dahil daw po ang ekonomiya ay manganganib dito. Ang tanong, napaganda ba nila ang ekonomiya? Napaganda ba nila kahit papaano ang buhay ng Pilipino? Meron po ba silang nagawa ng mahigit 3 taon sa ekonomiya? Bagsak ang piso, bagsak ang ekonomiya. Naghihirap ang taong bayan, lalo ang mahihirap. Napakataas na bilihin. Ano pa ang ikagaganda ng ekonomiya? At ano pa ang ikatatakot ng administrasyon sa ekonomiya? Baon nga tayo sa utang. Puro utang ang pinagagawa. At puro pamumulitika. At puro issue ng korupsyon. Pero hindi sangkot sa korupsyon ang Pangulo. Si Kamanong ang sangkot. Dahil si Kamanong ang pumipirma, mga kabayan. At si Kamanong ang may proyekto. At alam naman po natin na hindi dapat, alam naman po natin, mga kabayan, na hindi talaga mababahala si Bongit na tinatawag na bangag sa kanyang impeachment. Bakit po? Unang-una, yung sinasabi nga po natin at sinasabi po ng mga abogado, katulad po nila Atty. Topacio at marami pang abogado, na yun ay kilala nila na abogado ng First Lady, yung nagsampa ng impeachment. At yung isinampa nilang impeachment ay wala pong halos laman ayon po sa mga batikang abogado. Manipis. Yung kanilang impeachment na isang maleta, hindi tinanggap. Yun daw po ang napakaraming laman at napakaraming ebidensya. Pero hindi tinanggap ng Congress, ng House of Representatives. Hindi po ba? Ganyan po ka-systematic, ayon po kay Atty. Topacio at kay Atty. Rowena Guanzon at marami pang abogado, kahit po kay Atty. Sal Panelo at kay Atty. Trixie Cruz Angeles. Mga kabayan, napakagrabe daw pong scripted umano yung impeachment ni Bongit na tinatawag na bangag. Pero, alam naman po natin pan-divert yan. Yung impeachment ng Vice President na basura din, basura, na yung kanya confidential fund ng 125 million ay galing po mismo sa Pangulo. sa pondo po ng Pangulo galing sa kanya pong confidential fund galing yung 125 million. Mga kabayan, ang nagbigay ay Pangulo. Pero ini-impeach po nila yan. Ganyan po katindi yan. At basura po yan, alam natin. Kaya lang po nangyayari yan ay dahil politika. Dahil pagka nakabalik po ang Duterte, yari po silang lahat. Yari, mga kabayan. Baka kulong pa pag minalas-malas. Hindi po ba? At ang pinakamasakit, mga kabayan, na nangyayari sa ating bansa ay sanay na sanay po tayong makarinig. Napakasakit tanggapin. Yung nakikita mo na ang katotohanan, pero sanay na sanay pa silang magsinungaling at budulin ng mga Pilipino, mga kababayan. Kaya po yung talagang pakay lang naman po nila dyan, una-una, pabagsakin ng Vice President, hindi naman po sila. Para lang po masabi na may impeachment sila, pero scripted naman po umano, para lang masabi na meron din impeachment si Bongit umano. Pero ang totoo, isa rin pong isang senaryo dyan para po ma-divert din po ang issue ng korupsyon nila. Hindi po ba? Nakita nyo po ba na ang korupsyon po ng flood control, mga ghost project, ay tutok na tutok po ba ngayon? At meron na po bang nakulong na mga congressman na kaalyado nila? At mga senador na kaalyado nila? Meron po ba? Wala. Hindi po ba? Ganyan po ka-systematic at yung tinatawag ni Karen Davila na sindikato na ang gobyerno. Hindi po ba, mga kababayan?
At ano ba bang klase raw po si Claire? Mga kabayan, anong klase daw po si Yusek? Mga kabayan, ito po, meron pong gumawa ng AI dito po sa Mag-amo. Kung anong klase raw po itong si Yusek Castro ayon po sa AI. Kaya daw po, kahit ano pong pagkakamali, kahit anong mga anomalya, kahit anong korupsyon na involve at issue ng Pangulo, ay syempre po ipagtatanggol po ni Yusek dahil po rito sa ginawang AI. Ganito po pala kung paano po alagaan ang isa pong alaga ng palasyo na si Yusek. Ganito raw po nila alagaan, sabi sa AI. Panoorin po natin bago tayo magtapos. Uy, halo! Wala ka ano! Wala ka ano! Yan po mga kabayan, ang AI po mga tambay. Yan. Yan po ang pinalabas ni Ed AI mga tambay. Ni Kabayan Ed AI ang nagpalabas po mga tambay. Kaya po pala mahal na mahal ni Yusek Castro ang kanyang boss dahil alagang-alaga daw po siya. Ayon po kay Ed AI mga kabayan. Busog na busog at pinapaliguan pa mga tambay. Kaya po lahat po na nangyayari sa ating bansa, mga kabayan, wala pong nakikita ang alaga po ng Pangulo. Mga kabayan, alagang-alaga. Talagang nasa kanya lang po ang trust, ang tiwala. Dahil alagang-alaga, pati sa pagpapaligo, mga kabayan, ay alagang-alaga, mga kababayan. Ayon po kay Ed AI. Yan po ang nangyayari po mga tambay. Nakita naman po natin. Nakasalamin po ang Yusek, pero wala pong nakikita na nangyayari sa ating bansa. Wala po siya nakikita. Lalong-lalo po ang korupsyon, hindi niya po nakikita yan, mga kababayan, dahil nga po sa sobrang alaga, mga kababayan. Yan po mga kababayan, maraming salamat po sa inyo. Sana gusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo mga kababayan. At shoutout po kay Jesus Valdepeña. At shoutout din po sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan, nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio ng Canada, Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, ako si Phil Am, Kingston ng Hong Kong, Balance Vision TV, Gayat Get Shena, at kay Jake ng California, USA, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, at Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabayan. Shoutout po at ingatan po kayo sa inyo pong mga paggawa. Taste lang po tayo mga kabayan at ingat-ingat po. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!